Tayo muna ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa pag-aabang niyo Panginoon sa inyong lingkod dito sa inyong pulpito. Ikaw Panginoon ang magsalita, mangusap Panginoon. And I pray Panginoon that you alone can explain your own words Panginoon dito sa mga tatalakayin namin. At ikaw Panginoon yung magbigay ng katalinuhan at pag-intindi Panginoon sa bawat verses na aming tatalakayin. Ikaw ang mataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Purihin ka, pasalamatan ka in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan. Sinadya kong maiksi. Dati 2 pages lagi. Kung gumawa po ako ng preaching, laging nakahanda yung ganito. Dito ako magsisimula, papunta dito. Pero may mga arrows po yan kasi kung paano ko i-discuss. So, ito ay tumatakbo lagi kapag 2 page na ganito. Laging tumatakbo ng mga 1 hour and 15 minutes. So, yun yung average ko. Tapos, pagka hindi pa ako masyadong excited, no, nagiging 1 kalahati, di ba? So, ang reason naman dyan is because talagang yung God is the strength. Nauna. Meron kasing malaking bitak sa puso ko na kapag may inaaral ako, gustong-gusto kong i-share at gustong-gusto kong 100% na mag-grasp ng lahat ng nakikinig. Kaya gano'n na lang talaga yung, kumbaga, sinisinsinan ko talaga yung pag-i-explain para maintindihan ng lahat. So, ang ating pag-uusapan ngayon, nakakapagod pala maging Kristiyano. So, lahat naman kasi tayo, dito natin madi-differentiate. Yung nag-introduce ako ng tanong para ma-correlate natin yung ating mga sarili. Kung hindi kayo aware, maski tinatawag na attendee kayo, tayong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Na-share ko na before. Maski uma-attend ka lang, you can encourage yung mga nangihina. By seeing your face dito sa congregation, nakikipag-fellowship, it's service to the Lord. Hindi ibig sabihin, kinakailangan maging pastor ako. Kinakailangan ako yung magpapakanta. Kinakailangan, mayroon akong part sa gawain sa Panginoon. Totoo yun. Kung mayroon kang hangarin na gano'n, noble yun. Maganda yun. Nais ng Panginoon yun. Yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa. Na magtaas tayo ng kamay para maging parte ng gawain niya sa kanyang ubasan. Okay? Kaya kailangan maging parte tayo ng bagay na yon. Pero merong mga stages yan. Hindi pwedeng, hindi ka pa ready. Tsaka, that's another question, no? Kailan ba ako magiging ready? Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, at bibigyan ko ng mga example lang dito, is yung nararamdaman karaniwan ng routinary na yung paglilingkod sa Panginoon. Routinary. Kasama na sa routine ng kanyang buhay. It sounds bad kapag sinabing routine. Kasi parang walang puso, di ba? Pero halo-halo kasi dahil tayo ay narurumihan bilang lingkod ng Panginoon. Magkahalo, meron tayong mixed feelings sa pagparito, pag-prepare para sa gawain, pagsunod. Follow me. Pagsunod sa Panginoon. Yan yung isa sa napakahirap gawin ng isang Kristiyano. So, habang tayo ay sumusunod, ito yung mga bagay na nakakasalubong ng isang pangkaraniwang tao na mayroong puso na maglingkod sa Panginoon. Halimbawa, number 1, sayang lang ang oras ko sa Youth Live. Dadating yung oras, dadating yung panahon, dadating yung oras na yung common na sinasabi ngayon na burn out,
Either tumatayo ka dito o uma-attend ka lang. Sinasawaan tayo. Meron tinatawag na boredom. Nagiging boring na. Paulit-ulit naman yung sinasabi ni Kuya Raymond. Paulit-ulit lang. Agawan silya. Parang gano'n, di ba? Yung palaro ni Kuya Dave. Alam ko na yun. Pero hindi ka manalo. Alam mo na, hindi ka pa rin manalo. Napupuyat ako, kaka-attend ng midweek. Siyempre, hindi natin aaminin to, no? Kumbaga, hindi na ako magpapataas ng kamay. Sino nakakaramdam ng ganyan? Siyempre, walang magtataas ng kamay. Kakahiya naman, di ba? Jahe. Kaya ako na lang ang nag-introduce. Napupuyat ako, kaka-attend. Ang hirap magpakanta. Daming songs na dapat i-prepare before mag-Wednesday. O dagdagan mo pa, napaka-demanding ni Kuya Edren. Anong beats yun? Di ba? Susundan na lang naman, may beats per minute pang requirement. Di ba? Ako na naglalagay ng idea para yung hindi nyo masabi, ako magsasabi. Kasi hindi kayo mag-aano na, yun. Ibulong nyo na lang kasi nandiyan si Kuya Edren. Ang hirap magpakanta. Di ba? Sabihin ni Ate May. Aga naman, Tuesday. Tuesday ba? Tuesday. Kaka-Sunday pa lang. Kasi, ang ano ko naman dyan, dahil meron kayong schedule, katulad ng mga preachers, sabi ko sa mga preachers, sa mga pastor, almost every 2 months, kayong tatayo dito. Dahil every other week ako. So you have 8 weeks to prepare. Hindi yung kung kailan next week ka na, tsaka ka magkukumahog. Hilaw yung luto mo. Amen ba? Hilaw. Ngayon, ikaw magpapakanta. Naturally, dapat, katulad ng sinasabi ni Kuya Jello, lahat ng kinakanta mo sa, ano ba yung pods or whatever na, Spotify, yung mga projected mo na songs na ipapaawit mo. Pinag-aaralan mo na, meron ka namang 1 buwan para ikaw na naman ang magpapakanta. Kumbaga, alam niyo ba na nangungusap yung praise and worship? Nauuna pang mangusap ang banal na spirito sa bawat isa sa atin, hindi ako exempted, sa bawat isa sa atin during praise and worship. Maraming may nakakatanggap ng kagalingan sa katawan. Kagaangan ng kalooban, yung peace na nararamdaman nila, yung yakap ng Panginoon, nararamdaman nila during praise and worship. During sermon, sinesermonan ko kayo. Diba? Namamalo ang salita ng Panginoon habang tayo ay nag-uusap dito. So, importanteng dumating tayo ng maaga para maabutan natin yung praise and worship. Wala ba akong kapalitan tumugtog naman? Ako na naggitara kakapo nung 1 linggo. Ngayon, ako ang bass. So, susunod piano ko. Tapos, backup pa rin. Wala akong pahinga. Tawa sila. Kasi, totoo. Ang dami naman dapat basahin sa Bible. Dami namang requirement ng pastor nyo eh. Pabasa ng Bible. Ang daming gusto pa, updated. Well, hindi ko yung pina-force. Actually, ang pino-force ko talaga yung mga pastors. Pero damay na rin tayong lahat. Kasi you will benefit from that. Hindi ko kayo pinagbabasa ng Bible para pahirapan. Para lang mas mabilis nyong maintindihan. Mamaya meron matetest nyo ang iyong mga sarili. Kung gaano kabilis nyong mapipick up yung mga sasabihin na lang banal na Spirit sa atin, base sa pagbabasa lang ng Bible. Mabasahin lang naman actually natin. Tithes and offerings na naman. Alanganin pa nga yung budget ko. Kinukonsensya pa ako nung naka-assign mag-pray. Diba? Kinukonsensya na ako. Anong famous na, Malakay 3:10. Diba? Lampas dun mamaya yung pag-uusapan natin kasi sabi, hindi ko pala sinulat. Oo na, sige. May gusto akong gawin pag Saturday and Sunday, kaso kailangan ko pumunta ng church. Lahat nararamdaman to. Meron tayong mga priorities. Gusto nating unahin. Ano ba ang nangingibabaw? Nakukonsensya ka sa Panginoon? O
Nabibigatan ka na, pero napipilitan ka lang. Halo-halo, di ba? Halo-halo. Mamaya makikita na natin ang ating sarili sa isang tao na nasa Bible mismo. Okay, in spite of all this, bakit ako walang trabaho? Naglilingkod na nga ako, wala akong trabaho, kapos ang sweldo ko, tapos hinihingan pa ako ng tithes. Di ba? Bakit may sakit yung anak ko, yung nanay ko, or kapatid ko, asawa ko? Kami na lang ng kami nagkakasakit. Bakit ako single pa rin? Yung iba nakakatatlong jowa na. Hindi ba ako nakikita ng Panginoon? Alam niyo, isang magandang panalangin sa Panginoon. Lord, ginawa niyo si Adan. Ito, we can argue with God in a beautiful way. Not argument with God na nakikipag-away ka. Sabi mo sa Panginoon, ginawa niyo we are designed, Lord. You designed us to have a partner. Bakit ko nasabi yun, Lord? Si Adan, nung walang katulong, nalulungkot, wala siyang mapag-anuhan ng kanyang hinaing. Walang katuwang. Kaya ang ginawa niyo, Lord, kumuha ka ng tadyang, hinugis mo ang isang babae para makasama niya as partner. So, kailangan ko ng partner. Napakasimpleng kahilingan, di ba? So, sa mga kabataan, ang pagbo-boyfriend at girlfriend ay mahirap sa maagang panahon ay i-engage yung agad yung sarili. Pero hindi ko rin sinasabing masama. Hindi kasalanan nyo. Kaso nga lang, you are not ready yet. Kasi paghahanda sa pagkakaroon ng asawa. So, ano na yan? Up to the end na yan dapat. So, yun yung, kasi, pag tinanong nyo, Pastor, ba't ikaw ba hindi nagka-crush? Ang dami. Yung high school. Ang sagot, hindi yes. Ang dami. Diba? Siyempre ganun. Katotohanan yun. Pero, kinakailangan natin i-handle through the Word of God. Okay? Through the Word of God. Bakit parang hirap at ang lungkot ng buhay? Ay, wala. Ay, nakialam. Hindi ako asintado eh. Toink. Uy. Ano ba naman yan? Check. Yan. Oh. Bakit ang hirap at ang lungkot ng buhay ko? Buti pa yung walang pakisagawain sa church, ang sasaya at ang rangya ng buhay nila. Punta ng punta sa kung saan saang parte ng Pilipinas, sa ibang bansa, panay ang post sa Facebook. Ano tuloy nangyayari sa mga Kristiyano? Naiinggit. Sino dito hindi naiinggit? Ako, nang una ko kagad, naiinggit ako. Oh. Kasi totoo yun. Kung hindi mo aaminin, hindi natin masosolve. Diba? Hindi natin masosolve. So, ang ating pag-uusapan, buksan nyo ang mga Bible nyo, yung mga cellphones na dapat may Bible, sa Malakay, what did I say, 3:13. 13 to 15. Okay. Basahin natin. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? Ano sinabi nyo? You have said, it is futile to serve. What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it. Hindi ba yan yung nararamdaman natin? Minsan, hindi nga natin sinasabi, pero itinatago natin sa puso natin yung mga reklamo natin sa Panginoon. Napapagod na ako ng pagpapakanta. Wala akong kahalin-lihinan. Diba? Napapagod akong mag-prepare ng preaching. May trabaho din ako. Sino nagre-reklamong yan? Ako yun. There's no other example. Hindi ko na ilalagay yung sarili ko sa iba. Nagre-reklamo ako sa Panginoon. Akala nyo ba kapag ka-pastor, banal na? Perfect? Ang sabi ko last time na nagsalita ako dito, last week, yung maturity natin reveals to us
how dependent we should be in God and in His Word. It reveals yung ating kahinaan. As you mature in the Word of God, lalo-lalo nating nakikilala, lalong-lalo ko palang kailangan ng Panginoon. Nakikita ko na gaano kahina yung karakter ko, yung kakulangan ko, yung requirements bilang isang pastor, hindi ako qualified pala. Lalong-lalo kong nakikita. So anong dapat na tamang response? Lalo kang magsumiksik sa wings, under the wings of God. Ang sabi ng Bible, di ba? How I wish to gather you as chicks under my wings. As hens daw, nakakita na kayo ng sisiw? Inaalagaan ng inahen? Di ba? Pag inaano niya, nandun siya. Huwag mo lalapitan yun, tutukain ka. Tapang ng mga nanay, di ba? So, kino-cover up nila yung kanilang mga chicks to protect them. Nagiging combatant yung mga nanay. So, ganun yung illustrations ng Panginoong Jesus. Na nais ko kayong kubkubin. Parang mga sisiw sa lilim ng aking wings. So, lalo tayong pumilit na nakakita rin kayo ng sisiw na naliligaw. Tweet, tweet, tweet. Sabi ng nanay, asan yung anak ko? Sabi, tweet, tweet, tweet. Tapos pagka magre-response yung nanay, di ba? Hindi. Pagka nagpangita sila, nakita mo, nananakbo yung sisiw, no? Nananakbo. Tapos saan pupunta kagad yun? Sa ilalim nung lilim nung nanay niya. Ganon dapat tayo. When we see our weakness, run to God. How do we do that? In the simple form, go to church. Dito, for sure, 100%, mamimit mo ang Panginoon. Huwag kang pumunta sa mega mall. Sa time zone ka malamang, matatagpuan nyo si Jesus Christ sa time zone? Ay, paano kung walang load yung card mo? Eh, di kalabit pengi ka lalo dun. Lalaro sila. Nanonood, racing sila, kung nakaganon lang. Eh, dun sa time zone, walang kalabit pengi. Lalo't di mo kaibigan, di ba? Ito ang nararamdaman natin. Ang sabi dito sa 14, you have said, sinabi nyo, maski hindi sa inyong bibig, pero sa inyong mga puso, walang kwentang magsilbi sa Panginoon. Ito yung sinabi ng mga Israelita, charged against them by the Lord Himself. Alam niyo yung Book of Malachi, introduction sa Book of Malachi. The Book of Malachi, of course, yung author si Malachi. Okay? Ito yung last book ng Old Testament. Bago tayo lumukso sa New Testament, ito si Malachi ang nagsalita. At ang mga salitang ito ay tinuturing na oracle. Taas ang kamay ng nakakaintindi ng word na oracle. Oracle means, I am saying words coming from someone. So, si Malachi nagsasalita, hindi niya salita yun. Salita nung source. At ang source niya, ang sabi ang sabi dyan, the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. So, ibig sabihin, verse 1 yan ng Malachi 1:1. So, ibig sabihin, ito ay isang oracle. Hindi ko alam yung Tagalog. Taglis na lang tayo, okay? Oracle of the Lord. Para sa bayang Israel, ginagamit si Malachi. So, salita ng Diyos to. Di lang read. Pero, salita ng Diyos to. Para kanino? Para sa atin. Mga spiritual Israelites. Mga sasabi, hindi para sa inyo yung Malachi. Huwag na kayong mag-tithe sa New Testament. Kasi para sa mga Israelites yan. What now that you are called the spiritual Israelites? Does it apply to you? Yung sinasabi sa Malachi? Are you serving the Lord? As the same as the Israelites na before and now being the new Israelites? As spiritual Israelites? Di ba nagsiserve din tayo sa Lord? So it applies. Sino? Hindi mo pwedeng sabihin na it doesn't apply to me dahil sa Old Testament yun. The whole book of the Bible
applies to us. Hindi ka pwedeng maging selective. Okay? It's 66 books compiled in one book, pero one book na siya ngayon. Okay? Parang 66 part chapters lang. Bakit merong nakalagay dyan na 100 years of silence? 400 pala. 400 years of silence. Nung isinulat ang Book of Malachi, na ang sabi dun sa nabasa ko is about 430 BC, before Christ. 430 BC. And then God became silent. And the next prophet that spoke to Israel is sino? No. Sino? Bible scholar. Wala. Pag pinigyan ko ng premyo, malalaman mo. Eto, pag binibigyan ko pagka may premyo, gumagaling eh. Pero ngayong walang premyo, hindi niya alam kung sino yung next na prophet after Malachi. Si John the Baptist. Si John the Baptist. So, 400 years, nangusap ulit ang Panginoon kay John the Baptist. Kasi sinabi rin sa Malachi, Elijah will come back. And we will pave the way dun sa Messiah. Kaya naunang ipinanganak si John, para siya ay nagsasabi na, repent, di ba? Dahil dadating na yung mas higit sa akin, that I am unworthy to untie his sandals. Sabi. So, si John yon. So, 400 years. Tapos nang usap ulit. It leads me to say, na all claiming to be prophets today, in this lifetime of ours, are all false prophets. If they say God is speaking to them as the same way in the Old Testament, I will not believe you. Bakit? We have the Bible. Every fiber of words in the Bible are words of God. Do you think meron pang ibang sasabihin ng Panginoon sa atin na hindi natin kailangan upang mabuhay ayon sa kanyang nais? According to His will? Hindi na. Kaya nga ang sabi sa Revelations, curse is the one who adds. Curse din is the one yung magbawas. Bawal na ang dagdag bawas sa salita ng Diyos. Bakit ngayon siya magpapadala ng prophet? Maaring na lang, I'm not sure, somewhere in Revelations, merong dalawa, I'm not sure if they were called prophets, yung namatay sa kalye, tas nabuhay ulit. I'm not sure kung they were called prophets. Pero, meron dalawa na mamamatay in the Old Testament, in Revelation, na nakakatakot. Kasi, nangyayari na ngayon. Pine-persecute yung ating Diyos. Pine-persecute ang Bible. Pine-persecute yung reality ng Diyos. Ngayon, future tense tayo. Dumating, ikaw yung tinawag. Ito yung sabihin mo sa mundo. Pwede mong gawin yon. Bakit? May YouTube na. How much more in the next 10 to 20 years kung gaano ka-advance yung technology na pwede kang mag-preach and the whole world can listen. Diba? So, babala ito. Itong preaching na to is babala sa atin, babala sa mga future, na may magaganap na di pagtugis eh. Yung tutuligsain tayo. Yung, anong tawag dito? Pe-persecute tayo. So, mas titindi pa yung persecution up to the point na papatay nila yung dalawang propeta na yun. Ito pa maganda. Mamamatay yung dalawang propeta na yun, hindi nila ililibing, hahayaan lang nila na parang mga asong patay sa kalye. Parang yung roadkill, yung nasagasaang pusa at saka aso. Ganon. Hahayaan lang nila. Tapos magpa-party-party pa sila. Tapos after 3 days yata, bubuhayin ng Panginoon. Takbuhan yung mga nagpa-party. Kasi nabuhay ulit. Ito yung gagawin ng ating Panginoon.
sa ating mga lingkod niya. So, anong sabi? It is futile to serve. It is in vain, sabi na ng mga Israelita. What do we gain by carrying out His requirements? Anong mapapala ko? Nararamdaman ba natin yon? Yes. Ano bang napapala ko dito? Sinabi na rin ni Kuya Raymart yon once during his preaching. Ano bang napapala ko? Parang walang nangyayari. Parang walang improvement. Merong improvement. Hindi lang natin nakikita agad, pero merong improvement. Bakit ang lungkot? Why am I going about like mourners? Alam niyo yung mourners? Yung nagluluksa. Ganon kalungkot. Ang nararamdaman niyo ng mga Israelita na naglilingkod sa Panginoon, yung mga kaparian during their time. Ang lungkot naman ng buhay ng paglilingkod sa Panginoon. But now we call the arrogant blessed. That is arrogance in us, yung nature natin. Arrogance in us. So, anong next na? Paano natin ngayon? Ano yung dapat nakatayuan ng isip at ano natin? Yung outlook natin. Paano dapat nating tingnan? I-introduce ko sa inyo si Asaph. Lagi ko nababanggit lately. If you are following yung mga verses na pinababasa ko sa inyo, masusundan niyo ako. Kasi matatagpuan ito sa Psalm 73. Basahin natin sa NIV Reader's Version. Maganda kasi. Okay, kita nyo naman, di ba? Ayan. Si Asaph, introduction sa mga hindi nakakilala kay Asaph. Si Asaph ay yung praise and worship leader ni King David. Siya yung praise and worship leader. Ang pamilya nila magaling sa instruments at saka nagko-compose sila ng kanta. Ito yung kinompose na kanta ni Asaph. Kasi ang Psalms ay songs. So ito yung mga awit para sa Panginoon. So basahin natin ang pag-pour out ng heart ng isang lingkod ng Panginoon during the lifetime of King David. Kala natin parang all glorious, di ba? Parang all okay. Napakaganda ng buhay nila siguro. At ang alam ko, na-outlive pa yata nila Asaph si King David at lumukso pa siya kay Solomon. So all the more, kapag ka naglilingkod ka sa isang hari na pinaka-successful na hari in terms of money, kasi pinakamayaman to, higit na pinakamayaman, pinakamatalinong wala nang tatalo pa kay Solomon. Pero ang pinaka-successful na king is King David. Okay. Kasi hindi siya nagbago ng puso sa Panginoon. Tuloy-tuloy yung pagsamba niya sa Panginoon. Ang sabi ni Asaph, God is truly good to Israel. He is good to those who have pure hearts. But my feet had almost slipped. Sabi niya, kamuntik nang dumulas yung aking paa. Ibig sabihin yung kanyang katayuan, yung pagiging Kristiyano niya, yung paniniwala na sa Diyos. Muntik nang mag-fall away. Sabi niya, I had almost tripped and fallen. I saw the proud and sinful people doing very well. And I began to long for what they had. Naiinggit na ako. Tayo, kanina, sabi ko, sinong hindi naiinggit? Taas ang kamay. Walang nagtaas ng kamay, ibig sabihin, lahat tayo naiinggit. Yes? Meron tayong, nararamdaman natin to. Bakit silang mga hindi naglilingkod sa Panginoon, mas maganda pa ang buhay kaysa sa akin? Lord, nasa ng mga pangako mo? Diba? Paasa ng mga pangako mo? They don't have any troubles. Walang problema. Their bodies are healthy and strong. They don't have problems. Others have. Meron akong problema. Hindi nila problema yon. May sakit ang nanay ko. Ang nanay nila ang lakas-lakas. Nasa Singapore. Diba? They don't suffer as other people do. Their pride is like a necklace. Makikita yung buhay na maganda sa kanila. Ang ganda ng mga suot, nakakotse, may ginto sa katawan, latest na watch, hindi latest yan. Sabi ko lang watch.
Iba-iba yung sapatos, di ba? Kikinis ng mukha, lagi kasing may mga kung ano-anong nilalagay sa mukha. Oo. Nagsasaksak ng glutathione, dati negrito, ngayon mistiso. Di ba? Paano nangyari yun? Nung high school kami, ang itim-itim nun. Pagka nagpatay nga ng ilaw, hindi makita. Ngayon, mas maputi pa sa akin. Di ba? Many sins come out of their hard and stubborn hearts. Lagi nating nababanggit dito, di ba? Callous hearts. Kinakalyo yung puso. Kinakalyo na sa kasalanan. Ayaw magbago. Mahal na mahal yung kasalanan. Bakit? Ang sarap. Di ba? Ang sarap kumangga ng kasalanan. There is no limit to their proud and evil thoughts. They laugh at others and speak words of hatred. Manood kayo ng YouTube. Pinagtatawanan ng mga Kristiyano, though mga fools, to believe in a non-existing God. Yun ang sinasabi nila, non-existing. And those who are Christians are fools. They laugh at us. Words of hatred, galit na galit sa atin. Bakit sa palagay nyo yung Israel, lahat ng lahi, gustong pulbusin ng Israel? Isa lang nakita ko dun eh. True religion comes out of Israel. Sila ang nag-introduce sa atin ng Diyos at nanggaling sa Kanya, sa lahi nila, si Jesus Christ. Piniling bayan ng Panginoon. Pinili sila. They didn't raise their hands. Pinili sila. Mga pagan sila. They worship another God, hindi yung God of the universe. Pero ang ginawa ng Panginoon, okay, Abraham, pinipili kita. Come to me, walk with me, go wherever I tell you, follow me. Anong ginawa ni Abraham? He followed God. He believed in God and that was credited to him as faith. Kaya nga, talagang ini-emphasize ko yung follow thee. Follow me, sabi ng Panginoon. Ang sabi, they are proud. They warn others about the harm they can do. Kasi powerful yung tingin nila sa sarili nila, they can harm us. And that is true. Dadating din yung ang panahon na yan. Maybe not now pa, pero dadating na, malapit na. They brag as if they owned heaven itself. They talk as if they control the earth. Nakita niyo yung mayayamang companies that don't believe in God. They think they can manipulate the history of the world. Diba? Si Elon Musk, marami nang nag-share sa kanya, like sila Jordan Peterson. Maski yung mga sila Joe Rogan, nakausap si Jordan Peterson. Nag-tweak na yung nila, yung akala nilang walang Diyos, hindi sila naniniwala sa Diyos. Nagsisimula na. But people like Elon Musk are very powerful. He can go to outer space. Walang help from the government. He can do that. That's how powerful Elon Musk is. And they feel they can control the world. Si Microsoft. We don't know what's going on sa mind nila, sa heart nila. If what they show is true. But if their morality is based on the morality of this world, that means hindi sila naniniwala sa Bible, hindi sila naniniwala sa Diyos. At yung kumbaga, yung kanilang compass ay base lang sa morality ng gawa ng tao, hindi sa Diyos. Sa palagay nyo, tama yun o maling morality? Maling morality yun. Kasi ito ang standard ng morality, ang salita ng Diyos, ang Biblia. So, people listen to them. Ilan ang nakikinig sa kanila sa mga podcast ng mga atheist? Ang dami. Talo tayong mga Kristiyano. Diba? Hindi nyo nga kilala si John Lennox, si John Piper, ilan lang. Pero most of us, kanino tayo nakikinig? Diba? Nagkataon lang, hira akong makakita ng Pilipino na nagsasalita tungkol sa Panginoon na masarap sundan. Minsan kasi, iba yung motive. Kaya, naging questionable sa akin once
merong motive akong nakita. They say, how can God know what we're doing? Only a non-believer, an atheist can say this. Does the Most High God really know that much? We know, alam natin sa puso natin, all-knowing ang Diyos. Pero, anong sabi nila? Here are the sinful people. They don't care in the world. They keep getting richer and richer. It seems as if I have kept my heart pure. Ito na naman yung hinaing ni Asaph. It seems as if I have kept my heart pure without any reason. Walang improvement yung buhay natin. Kasi ang gusto natin, i-define natin yung success at ganda ng buhay natin base sa material things. Base sa material things. Day after day, I've been in pain. Physical, emotional, spiritual, ano pang pain ang gusto nyo? Whatever ang dinadanas natin ngayon, we are in pain. We are in pain. God punished me every morning. Yun ang pakiramdam niya. There is no grace. He lost yung intindi niya sa grasya ng Panginoon. Pinaparusahan ako ng Diyos every morning. What if? Ano kaya? Sabihin kong I would join these people na hindi naniniwala sa Diyos. I will speak as evil people do. Magsasalita siya laban sa Diyos. Then, I wouldn't have been faithful to God's children. Bumabalik yung konsensya yung pag-iisip at puso ng isang tunay na Kristiyano. Kung magiging masama ako, then hindi ako magiging faithful. Halimbawa ako, isang pastor. Magpapakasama ako. And then I serve you as your pastor, then I will not be faithful to you. Yung mga pinapaalagaan ng Panginoon sa akin. Di ba? Kaya sa music, may inaalagaan kayong mga tao. Di ba? Kasi musician si Asaph eh. I tried to understand it all. Ito, ang maraming, nandito tayo sa maraming katayuan na ganito. At I tried, sinusubukan kong intindihin lahat ng bagay na ito. But it was more than I could handle. Hindi ko kayang i-handle. Kaya nga sinasabi ko sa ating lahat, all the more na dapat tayong mag-aral ng Bible. Kasi tingnan nyo, sinubukan niyang intindihin. Pero hindi ko kaya. Diba? Hindi ko kaya. Limited. Anong kaya lang natin gawin? Patalasin. Diba? Iron sharpens iron. Kinakailangan natin patalasin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. We will not learn everything in the Bible in our lifetime. No one did. Pero kailangan natin to have a successful life. It troubled me until I entered God's temple. Ito na ngayon, ang dapat natin gawin. Ano dapat gawin? It troubled me. When you are in trouble, meron kang karamdaman, meron kang kabigatan. Saan ka daw pupunta? Sa temple. Saan tayo? Ano yung tinutukoy niyan? Yung simbahan natin. Kapag ikaw ay may kabigatan na, dito ka pumunta. Sayang ba yung pagpunta niyo sa youth life dito? Hindi, sabi niya. Then I understood. Nung una hindi niya maintindihan, pero nung pumunta na siya sa simbahan, then I understood what will happen to bad people in the end. Anong kaibahan natin? God, I'm sure you will make them sleep and fall. You will throw them down and destroy them. Ito na yung kaalaman niya na nakikita niya na yung kaibahan natin. He is speaking now spiritually. Hindi na siya nag-speak ng material things lang dito sa earth lang. Futuristic na. Ito na yung future kasi natin. It will happen very suddenly. A terrible death will take them away completely. Dalawa ang kamatayan ng tao. Dalawa ang kamatayan, sabi. Yung physical body natin mamamatay for sure. Have you seen anybody na hindi namatay? Sila Abraham, 900 years, and then they died. Genealogy, basahin nyo. Sino ba yung Methuselah? Lived 900, almost 1,000 years. Sa dulo, and then he died. And he begat a son, such and such, and he lived, ganon, and then he died. Up to the point na yung genealogy na dumating kay Jesus. And then he died.
Naputol yung genealogy na and then He died kay Jesus Christ kasi He lived again. Okay ba? Palapakan natin ang Diyos. Genealogy, hindi nakaka-boring basahin ang genealogy. Contrary sa akala natin, may silbi yun. Kasi historical event yun. Hindi pwedeng sabihin ng non-believers na hindi nangyari yung nasa Bible. Etong mga pangalan na to, truly lived. At yung iba doon, nahahanap yung mga patunay in the Old Testament na nabuhay nga si gantong hari, sa gantong panahon, si ganto history. Patunay na nag-exist. Na ang salita ng Diyos sa Biblia ay tunay, hindi fake. A dream goes away when a person wakes up. Lord, it will be like that when you rise up. It will be as if those people were only a dream. Sino dito ang nananaginip? Sino ang hindi na nakapanaginip ako? Sino hindi nananaginip dito? Lahat tayo, di ba? Eto nga yung tanong. Sino nakaalala ng complete na panaginip niyo? Nakakainis, di ba? Ang ganda ng panaginip ko. Ano? Hindi ko maalala. Visit ka. Huwag ka na magkwento ng panaginip mo. Di ba? Lahat tayo ganun ang nararamdaman. It's a mystery. Pero nakakatawang mystery. Maski nakakatakot o nakakalungkot, paggising mo, ba't ka umiyak? Ang pangit ng panaginip ko. Ano nangyari? Hindi ko maalala. Toy! Di ba? At one time, ang sabi, parang magiging panaginip lang sila. Yung mga masasama na ayaw sa Panginoon, parang magiging panaginip sila. Bangungot, sandali, pak, wala na. Bali, wala. No remembrance. No remembrance. Hindi na sila maalala ang mga hindi kumikilala sa Panginoon at nagsiserve. At one time, my heart was sad and my spirit was bitter. Sinong hindi nakakaranas niyan sa mga lingkod ng Panginoon? Lahat tayo. Para masolve natin yan, aminin natin. Hindi ko naman kayo pagtataasin ng kamay eh. Sinong sad at heartbroken and bitter? Huwag na natin, di ba? Kakahiya naman sabihin, ayan, nakita, ay, siya pa man din yung sinusundan ko, idol na idol ko, tapos, bitter. Ayan. I didn't have any sense. Parang walang saysay. I didn't know anything. Ang sabi ni Asaph, I acted like a wild animal towards you sa Panginoon. Kapag tayo'y nagagalit sa Panginoon, bakit wild animal? Kasi ang kaibahan ng tao sa animal, meron tayong consciousness. We are conscious being. We are conscious. Alam natin. So, ang tao, ang animal, they are not conscious about God. They may know that there is God, pero kung nagagalit sila at nagiging wild sila, it is because they are beasts. We are not. We are not brutes. Pag nagagalit ka sa Panginoon, you are acting like an animal. Kung charge mo ang Panginoon na bakit mo ganyan, bakit ganito, ba't hinayaan mo? So, we can argue sa Panginoon, but not like that. Just ask. Diba? Sabi nga niya, di ba, come and let's deliberate kung anong gusto niyo. Saan ka nakakita ng Diyos na makikipag-usap sa'yo about it? Di ba? Saan? Wala. Siya lang. But I am always with you, sabi niya. You hold me by my right hand. Ang sabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. Those are the promises. Kinakailangan alam natin yung mga promises ng Panginoon. Or else we don't have hope. Wala tayong pag-asa sa buhay natin. Why? Because there is nothing to remind us na may magandang plano ang Panginoon. Sa Jeremiah 29:11, di ba? I know the plans I have for you. At least you have memory verses to remind us na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Anong sinasabi ng tatay mo at saka ng nanay mo, di ba? Ay, magaganyan. Kailangan kong damit. Ganyan. Oh, I promise you, sa sweldo anak, ibibili kita. Oh, di ba naglilift yung heart mo once na you receive the promise na wala ka pa, pero you receive the promise, you are expecting something. Ganon din tayong mga Kristiyano. Merong mga pangako ang Panginoon that lifts our hearts. No? It gives us joy.
It gives us hope. Kung wala kang hope, walang mangyayari sa atin. Di ba? And so, ang sabi dito, you hold me by my right hand. Kapit-kapit kita, hindi ka mawawala sa akin. You give me wise advice to guide me. And when I die, you will take me away into the glory of heaven. So that's the blessed hope. We know when we die, we know where we're going. Ano sabi ng mga atheists? When you die, you die. You die like a dog. Yes, just like a dog. When you die, you're gone. That's it. What's the point? Anong point ng pagiging good kung walang afterlife? They don't believe on that kasi hindi sila naniniwala about spiritual things, about God, about the power of a supernatural being. Science, ang sabi nila, is their religion. They're not even aware na meron silang religion, and that is science. Science, by the way, is created by God. So, it should prove the existence of God. Kasi yun ang sabi ng Bible. Yung created things points to the one who created them. Katulad natin, you are created in the image of God, so everyone, kapag nakikita kayo, should reflect that God can see, God can hear, God can feel, He can be angry, He can love, di ba? He can give you hope. Yun yung image ng Diyos. I don't have anyone in heaven. Kaya meron akong kanta kanina na nauna kanina, kay Don Moen. Sino nakakalam nun? Sino nakakalam na ito? Whom am high in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Na. My heart and my flesh, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. Si Kuya Jello na yata siya. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Ito yun. Pagka nagbabasa kayo ng Psalms, it reminds us of the songs that we sing in praise and worship. That's why kanina, ang sabi ko, nagpipreach na ang Panginoon while praise and worship. Kasi words niya yung inaawit natin. Saan matatagpuan yun? Kasi yung kinuha ni Don Moen is hindi yung version ng Bible na binabasa natin dito. Pero it sounds the same, di ba? I don't have anyone in heaven but you. There is nothing I desire. I don't want anything on earth besides you. My flesh, my body, my heart may grow weak, may fail. God is the strength of my heart. You are everything I will ever need. Di ba? Everything I need is you. It reminds you, di ba? Yung mga kanta, mas madali nating ma-memorize yung mga songs when we try to sing it. Di ba? Everything I need is you. Forever. Kung naghahanap ng forever, nandoon na, dami ng forever na sinabi ko, na kinanta ko, di ba? Those who don't want anything to do with you will die. Yung ayaw sa Panginoon, in the future, will die. Two kinds of death. You will die in your flesh, but yung kakilakilabot is when you die in spirit. Yung separation from the presence of God. When we all die, what was left is our soul. Pupunta tayo, kukunin na ng Panginoon yung spirit, babawiin niya na, and then what else would we have? Nothing. Kapag sinabing, you go to hell, wala nang balikan yun. Hindi totoo yung purgatorio kasi sinabi niya yun sa libro ni Lucas na kapag ang isang tao namatay, judgment comes, and yung story ni Lazarus, basahin nyo, hanapin nyo, hindi na siya makapunta sa bosom ni Abraham. Maski anong gawin ni Abraham, ang sabi niya, maski magpapunta pa ako ng isang taong namatay at muling nabuhay, hindi maniniwala yung mga kapatid mo. Unless maniwala siya sa mga salita ng Diyos na sinabi ng mga propeta. Hindi sila maniniwala. What did happen nung nabuhay na muli ang Panginoong Hesus? Hindi sila pinaniwalaan. So, saan sila mapupunta? Nagkatotoo, di ba? Hindi sila pinaniwalaan. But I am close to you.
That's good, Lord and King, and I have made you my place of safety. I will talk everything you have done. Nagbago na ang puso ni Asaph. Nagsimula ang puso ni Asaph nung una, he is in doubt. Ngayon, nung pagpasok niya sa templo, nagsimula niyang maintindihan. And then, ano na ngayon yung final words niya? But I am close to you. Kausap niya tang Lord. And that's good. Lord and King. Oh, ito na ang tawag niya sa Diyos. My Lord, personal, and my King. Personal na, hindi na lang God. Diba? I have made you my place of safety. You are my refuge. Ikaw yung aking tanggulan. Diba? I will talk about everything you have done. Talk. Yung gospel, kapag ka sinishare mo, and paano kang naging born again. This is how you talk about what He has done. Kasi naging born again ka, not on your own. It is a gift. It has to be received in faith. Sabi sa Ephesians 2:8-9, di ba? Oh. Faith comes by hearing, so kinakailangan may mag-share. It's not the doing of any man, but the doing of God. Lahat gawa ng Panginoon. So let's go back dito. What will you be and what will be of those na ayaw maniwala sa Diyos? Malakay 3:16-18. Ito na yung future natin. Okay, ayaw nyo dahil maliit. Let's go to my other Bible. Then those who feared the Lord. Pagka sinabing feared, may banal na pagkatakot, naka-inclusion sa believe. Naka-inclusion sa faith. Those who have faith, those who have believed, feared the Lord, reverence, banal na pagkatakot, revere God. So those who fear the Lord talk with each other. Nag-usap-usap sila. So yung mga Israelita nung una na pinagsasabihan ng Panginoon, they talk against God. Ito ngayon yung mga natira. Yung mga nananatili, na naniniwala at nananampalataya sa Diyos, etong sabi nila, they talk with each other, and the Lord listened and heard. Oh, what reminds you of that? When 2 or 3 are gathered together, there He is in the, wala akong kausap, sakutin mo yung isa, midst. Ulit, when 2 or 3 are gathered together, there I am in the, napaka, no, yung energetic, no, kausap, midst. Ando dun sa kalagitnaan ng Panginoon. Nag-uusap-usap tayo tungkol sa Kanya. Nasaan Siya? He is amongst us. He is amongst us. Kasama niya tayo. He's not absent. Especially when we talk about Him. Diba? And the Lord listened and heard. Etong maganda. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord and honor His name. Do you honor God? Do you fear Him? Ito ang sabi ng Malakay. Ang Malakay, again, I remind you, is an oracle. Salita ng Diyos through the prophet. So yung prophet is like a microphone. The microphone itself doesn't create sound. The sound that you hear, the words of God, that I say, is heard through the microphone. Ako ay mikropono ng Panginoon. You hear the words of God, but these are not my words. So I am a microphone of God. In essence, that is an oracle. So ganito yung pagkakagawa ng Malakay. Oracle. So ang sabi ng Panginoon, siyang nagkikwento bali dito, no? Kasi mikropono lang si Malakay. There is a scroll of remembrance. Anong tawag sa books? Those are scrolls. Books, scrolls. So merong book. Sa Revelation, ang sabi doon, there are books. Books will be opened. So, ano yun? Plural, marami, may S. Kasi kasama tayo doon. Biruin mo, million tayong mga nananampalataya sa Panginoon. Merong remembrance. How do you remember everything? You write it down. Diba? Ngayon, ang ginagawa ko, so that I can remember, I text myself. Para matandaan ko. Kasi, hindi 100% perfect yung isip natin. Marami tayong nakakalimutan. Kayo, kayo nung magkaka-eskwela kayo,
10 years from now, pag nagtatrabaho na kayo and you don't see each other, meron chance na, ano nga ba pangalan mo? Sino ka nga ba? Very hurtful. Lalo't close kayo. At yun ang sasabihin sa'yo. Pero nangyayari yun. Kasi hindi perfect yung mind natin. So, to remember that, dapat isulat mo. Di ba? Pero kayong dalawa, imposibleng after 10 years ago at nakita kayo, naghiwalay kunyari kayo, tapos, meron to yun. Di ba? Iba yon. Pero what I'm saying is, ang Rizal High, 60 sections kami nung gumraduate kami. Tapos, paano mo makikilala lahat yun? Siyempre, dati, kilala mo yung ibang sections. Sa loob lang ng section 2, meron ako, pangalan to, Luisa, Cristina. Habang nag-uusap kami, nagra-round down yung pangalan. Hindi ko maalala. Alam mo tawag ko sa kanya? Sister! Kamusta ka na? Kasi hindi ko maalala yung pangalan. Siyempre, ma-hurt naman pagka sabihin siya, hoy, Gonzalo kayo. Kasi I have 2 names, Rodel at saka Gonzalo. So, yung mga high school friends ko, they call me Gonzalo kasi yun yung tawag sa akin. In college, doon na nag-start na tawagin akong Rodel. And then, na-pick up na nung tenga ko, ako si Rodel. Pero pag tinawag ako ng isang tao na, Gonzalo, high school yun, for sure. So, ganon. Para matandaan natin, tayo daw, ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon to, He has perfect memory. From past, present, and future, He knows. Di ba? Kasi, that's Him. In His presence concerning those who fear the Lord. Merong Book of Remembrance. Kaya yun yung title, The Book of Remembrance. Maaalala ng Panginoon kung ano yung mga ginawa natin. Hindi lang yung masamang gawain yung isusulat. Pero tayong mga naligtas, hindi yun ang isusulat. Kapag ka namatay tayo, yung mga palpak ba ni Pastor Alvin yung nakasulat sa Book of Remembrance? Hindi. Lahat lang ng magaganda. Parang Chronicles. Yung sa Kings, 1 Kings and 2 Kings, nandun yung lahat ng may mga kapalpakan ni Solomon, mga kapalpakan ni David. Basahin niyo yung Chronicles na. Hindi niyo na makikita doon yung mga kasamaan. Kasi ito yung remembrance ng Panginoon. Nire-record niya na. Bakit? Kasi pinagbayaran na yung palpak natin. Pinagbayaran na ni Jesus. Bakit pa isusulat? Paano magkakaroon ng sabi sa Revelations? In the new heaven, there is no more tears. No more tears. So, isusulat ba ng Panginoon yung pang-uusig niya sa atin? Kung, ito ginawa mo nun, tamad-tamad mo pumunta sa youth live. Diba? Dami mong excuses. Ayaw mong gumawa ng preaching. Ayaw mong magbasa ng Bible. Lahat yung nakasulat, hindi na isusulat yun. I'm saying you this. Kasi niligtas na tayo ng Panginoon dahil pinagbayaran niya na lahat. So in the Book of Remembrance, lahat lang ng mabubuting gawa natin ang nandoon na matatagpuan. Pero, yung mga hindi nananampalataya, yung kumakalaban sa Panginoon, yung umaalipusta sa pangalan ng Panginoon, yung nagbablaspheme sa Panginoon by saying He does not exist, lahat yun nakalista rin. And I'm pretty sure, ma-overwhelm ng masama yung mabubuting gawa nila. And they could not say anymore. They could not answer yung lahat ng akusasyon sa kanila ng Panginoon. And ito na, concerning those who feared Him and honored His name. How do you honor the name of God? By believing in the one He sent. By believing in the one He sent, you glorify the sender. On that day when I act, sabi kanina dun sa Psalms, kapag ka ako na ay kumilos, sabi ng Panginoon, sa araw ng aking pagkilos, it is the day when the time ends. The end of times. Napansin niyo ba yon? The end of times. Ang ibig sabihin, yung time, as we know it, yung orasan, it will stop. And then eternity comes. Pagdating ng oras na yon, ng segundo na yung tigil na yung history. What else will happen? Basahin natin yung Revelation, lahat yun magaganap. We will just watch what will happen kasi alam na natin yung outcome dahil sinulat na sa Revelation. Magkakaroon ng araw at gabi? Wala na.
In the beginning, anong ginawa ng Panginoon? Light. Then, bakit sa Revelation, wala na raw light? Wala nang sun. Because He is the light. God will be the light, sabi, in the new heaven and the new earth. Tapos, wala nang pag-inog ang earth. Stop na. Palagay ko yung mga flat, yung mga naniniwala na flat yung earth, nagpo-prophesy na hindi na natin kailangan ng ang globe, kundi flat lang. Kasi, does it matter? Kasi wala na naman tayo. Hindi na tayo ikot sa araw. Di ba? Our lives there in heaven will revolve around God. On that day, says the Lord Almighty, they will be my treasured possessions. Ito na yung blessed hope natin, okay? I'm talking about kung ano na yung kaibahan. They will be my treasured possessions. Gaano ka kahalaga sa pamilya mo? Binibigyan ka ba nila ng halaga? O mahalaga ka lang dahil ikaw ang naghahanap buhay? Kapag ka nawala ka, tigil ang lahat, so mahalaga ka sa kanila. Pero hindi lahat tayo ganun. Hindi tayo lahat ganun. Hindi tayo ayaw nyo man at sa gustong aminin, hindi kasing pare-pareho yung ranks natin maski sa ating pamilya. You can charge your lola, your parents of favoritism. Because iba-iba yung pagtingin ng tao. They don't treasure you. That's what it means. But, ang sabi ng Panginoon, they will be my treasured possession. They will be my treasured possession. I will spare them. Kung may kasalanan ka, hindi ka na parurusahan, that's what it means to spare. Halimbawa, nakabasag ka ng plato habang naguhugas, hindi ka na parurusahan ng nanay mo. I will spare you. Di ba? Ganun yun. Just as a father has compassion and spare his son, who sa Tagalog ng serves, naglilingkod. Ganun kahalaga. Ang sinasabi ko ba na kapag hindi tayo naglilingkod, per se, ay hindi ka na treasured possession? Treasured possession tayo because we believed. But it doesn't mean wala ka nang gagawin. Hindi ka SSS. Yan na naman, di ba? SSS. Safe, seated, and satisfied. Kakilos pa rin tayo. Kaya nga, hindi tayo kinuha ng Panginoon agad-agad nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Sana kinuha ka na para hindi ka na nagkamali. Pero kailangan kanya para magkasama kanyang ma-experience natin yung paggamit niya sa'yo na i-share yung word niya sa ibang tinatawag pa niya. Para kasama ka sa glory. You die with Him, you live with Him. Diba? You die with Him, you live with Him, you work with Him. Kaya nga, take up your cross, deny yourself, yung gusto mo, i-deny mo, and follow Him. Gustuhin mo yung gusto niya para makakaya mong gawin yon. Follow Him, pag-aralan natin, katulad ng na-experience ni Asaph, na-experience din natin yun. Napapagod tayo, na-burn out tayo. You will again see the distinction. Ito ang pangako niya, ito ang sinasabi niya. You will see again ang kaibahan, yung distinction ng righteous. Ang righteousness natin is imputed ng Panginoong Hesus doon sa cross. Yung pinagbayaran niya, ibibigay niya sa atin. Yun yung righteousness na yun, imputed. Ibig sabihin, you did not work it out. Ang iba ang nagbayad, ikaw ang nagbebenepisyo. Yun yung imputed. Righteous ka, not on your own accord. Hindi yung dahil sa may ginawa ka. Kundi kinuha mo lang yung ginawa ng Panginoong Hesus dahil nanampalataya ka sa Kanya. Pagharap mo ngayon dun sa judge, anong ginawa mo? Wala po, makasalanan po ako. Oh, guilty ka? Yes, I am guilty. But you are pardoned. Pardoned, past tense. Bakit? Kasi sabi nung advocate mo, nung lawyer mo, Your Honor, napagbayaran ko na nga pala yung niya. Ay, ganun ba? Oh, yes, sige.
Oh, pasok na. Kaya tayo tinawag, tinubos. Kasi yung kasalanan mo, iba nagbayad. So, tutubusin ka. Kaya, ang tawag sa Panginoong Hesus, manunubos. Ba? Kasi siya nagtubos doon sa mga dapat nating pagbayaran. Utang yung mga kasalanan natin. Kung may kasalanan ka ng isa, may utang ka na. Wala ka nang pwedeng pangbayad kasi hindi pwedeng i-work out ng kabutihan yung kasalanan ginawa mo. So, ang gagawin, kailangan magbayad. Enter the Savior. Siya rin yung lawyer natin. Pagpatay na tayo, pagharap natin sa Panginoon, sa Diyos. Anong accusation sa atin? I'm a sinner. Anong kabayaran? Kamatayan. Alam mo pala eh. Kaso, entry yung anak. Daddy, nabayaran ko na nga pala yung mga utang niya. Ganun ba? Okay. Bayad ka na pala. Di mo sinabi. Papapasukin na kita. You will see again the distinction, ang kaibahan between the righteous and the wicked. Between those who serve God and those who do not. There is a reason. Bakit inuulit-ulit yung those who serve and those who do not? Bakit? As we serve, it's like maturity. As we serve God, we benefit. It reminds us yung mga kasalanan natin and also reminds us at the same time, habang alam natin yung kakulangan natin, it also reminds us of the promises of God na I have redeemed you. You are doing this because I have redeemed you. You are able to serve me because I have redeemed you. Not because na kaya mong gawin. All your power comes from me. So, di ba? Remember? I am the vine, you are the branches. Without me, you are nothing. If you are just a branch and not producing anything, means walang magandang nangyayari sa'yo. Hindi nagbabago yung karakter mo. Dati kang palamura, lalo ka pang naging palamura. Or you consistently, na ganun ang isip mo. You think wickedly. You do sinful things. That's not a proof na nagkaroon ka ng relationship sa Diyos. Gugustuhin nating mag-serve dito sa church. Gugustuhin mong mag-serve dyan sa mga katabi mo. When you meet Jesus Christ. When you meet yourself na basahan ako. At ito lang ang pwedeng magbago ng buhay. We will do that. Hindi na natin, ito na lang last word. If we feel that, if you feel sad and joyless, kabaliktaran ng mga inaawit natin, come to church. Seek yung mga advices ng mga kuya natin dito. Seek. You can, there's no trouble kung i-message nyo ako. Uma-answer ako, tanong nyo sa iba. Hindi ako ganun kasuplado. Minsan-minsan sinusumpong ako ng kabaitan. Sumasagot ako. If you have a question and I know the answer, if God grants me the answer, I will share. I will, parang kumbaga, metaphorically, I will sit down with you. I will spend time to answer your questions. So, is it no sense? Again, babalik ko yung tanong. May sense bang maglingkod sa Panginoon? Well, I think sa experience ni Asaph at sa mga sinabi ng Panginoon kay Malakay para makarating sa atin, I think dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Marapat kang usambahin, Panginoon. At marapat kang pagsilbihan, Lord. Dapat naming tawagin ang aming mga sarili na dahil we call you Lord and Master, then we are your servants. Panginoon, ilagay niyo nga sa puso ng bawat isa. Dito sa amin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, yung benefits. We look at the blessed hope for our future, Panginoon. At alisin mo sa aming mga puso, Panginoon, yung material eyes ang gumana sa amin by looking kung ano yung nagiging benefits ng mga
hindi mananampalatayaan na higit sa amin. Panginoon, mayroon kang plano sa amin at napakaganda ng plano mo. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo ay lagi naming maalala, ilagay sa puso namin, Panginoon, baun-baunin. Lalong-lalo na, Panginoon, kapag kami ay dinadalaw ng lungkot at pagkabalisa at pagkapagod, Panginoon. Ikaw na nga, Panginoon, yung magbigay ng kalakasan sa amin, magbalik ng tiwala sa amin, magbigay ng joy, Panginoon, sa amin, and lift yung buhay namin, Panginoon, to you. To serve you is an honor, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa akin. Ang dalangin ko lang, Panginoon, na ilagay mo sa puso ko yung humbleness, Panginoon, and yung patuloy na pagsunod sa iyo, Panginoon. Everyone has struggles, and I pray for my struggles, Panginoon, as I live, Panginoon, yung nais ng buhay na isa pamuhay ko para sa iyo na aking Savior. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa, sa mga taong ito, Panginoon, na ibinigay niyo, Panginoon, upang alalayan ko, samahan, kasama ko sa paglakad bilang Kristiyano, Panginoon. Yung struggles nila will also be my struggles, Panginoon. Tanggap ko yun. And I pray, Panginoon, that I may encourage them as they can encourage me too. In your name, Panginoon. May all glory be only yours, Panginoon. In the mighty name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen.